everyone, our Bible verse for today is all about Luke 17 verse 17 to 18. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where is the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner?" So itong verse po na to patungkol to sa yung ketongay na may sakit. 10 sila na humingi ng tulong sa Diyos, pero hindi nag-alinlangan yung Diyos na tulungan sila at sinabi sa kanila na lumapit kayo sa mga pare para ma-recognize na kayo ay katunayan na magaling na. So habang naglalakad sila, lahat ng ketong na meron sila sa katawan unti-unti iyong gumagaling. At napansin ng isa sa mga may ketong, which is yung may ketong na yun, hindi pa siya taga roon sa place na yun, kumbaga parang foreigner siya yun, dun sa place na yun, pero siya pa yung bumalik, siya pa yung nagpatira pa, siya pa yung nagpasalamat sa Diyos. So sa buhay natin, maraming tao mabilis humingi, mabilis mag-request, mabilis humingi ng pabor, pero mabagal magpasalamat, slow in gratitude. Yung may mga kahilingan na laging lumalapit sa Diyos, mabilis tayo mag-pray pagdating sa ganun, pero nakakalimot tayo magpasalamat, mabagal sa pagpapasalamat. Yung Diyos gusto niya yung taong mabilis sa pagsasalamat, yung grateful people. God pleased with grateful people. Ganun din po sa Diyos pag pinagpala at tumulong. Ang sarap sa pakaramdam na kapag yung tinutulungan mo is marunong magpasalamat. May mga tao na hindi natin maiiwasan na tinulungan mo na pero hindi marunong magpasalamat, naiinis pa. Pag ang Diyos, pag pinagpala tayo, yung blessings sobrang siksik-liglig umaapaw, yung Diyos din para siyang tatay na nagbigay ng laruan sa anak. Natutuwa siya pag nakikita niya na nagpapasalamat yung anak niya kahit sa maliliit na bagay, sa mga simpleng bagay. Natutuwa siya na tayo bilang tao, marunong tayong magpasalamat sa Diyos. May mga tao po kasi na tinatawag na entitlement, na kapag tinulungan mo sila, sabihin pa nila dapat lang, feeling nila worthy sila sa pagtulong mo. Entitled persons. Mahirap pag yung may mga entitled person. Entitlement is the enemy of the gratefulness. Hindi tayo iniligtas ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat sa pagliligtas ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat sa pagpapala ng Diyos. Pero ibinigay niya yun sa atin kahit na hindi tayo karapat-dapat. Tapos minsan may mga tao tayo na meron hindi natin gusto or inaapi natin, pero at the end of the day, yung mga tao na yun, sila pa yung tumutulong sa atin na hindi mo na-expect. So alam niyo po, sa buhay natin, maganda na iwasan yung pagiging entitled people. Mahirap tumulong pag sa mga entitled people. At kapag nag-pray tayo, pray just to thank God, hindi yung pag-pray ka kasi may gusto kang hilingin. Sometimes we need to pause and pray. And actually, napakadaming blessings ni God sa atin. Kaya lang minsan, hindi natin nakikita yung mga blessings, hindi natin nakikita yung mga magagandang nangyayari sa buhay natin. Hindi tayo sensitive sa mga bagay na magagandang nangyayari sa atin. Why? Nakapokus tayo sa mali. Nakapokus tayo sa mga problema.
So kapag nakapokus ka, nakatutok ka lang sa mali, sa pangit, hindi mo makikita yung mga magandang bagay na meron ka. Nawawala yung joy, nawawala yung happiness. Kasi insensitive sa mga bagay-bagay. So, maging sensitive tayo na kahit maliit na bagay na meron ka, marunong ka magpasalamat. Ang Diyos, kahit maliit na bagay yan, pero nakikita niya nagpapasalamat ka, sobrang dami pang pagpapalang ibibigay niya sa'yo. Be quick to thank God. Na parang, Lord, kundi dahil sa'yo, wala ako nito. Lord, thank you kasi lahat ng blessings galing sa'yo. Lord, thank you kasi hindi mo kami binabahan. Mga simpleng bagay, pero marunong kang magpasalamat. Have a grateful heart. Kasi yun yung talagang gusto ng Panginoon na maramdaman